Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po yung lingkod, si Mr. Sam Carabajosa ng Kaagapay ECTV. Kamusta naman po ang ating mga subscriber dyan sa labas ng bansa, mga OFWs, maging mga inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. Kamusta naman po kayong lahat dyan, no? Ito naman po, araw ng Friday ngayon, at tayo ay magsiservisyo naman. At dahil tayo ay public service, no? The International Public Service, wala po tayong pinipili sa problemang aksyonan. At ngayon, ito, ang alamin natin, ang naging problema ng isang OFW sa labas ng bansa nung siya ay nasa bansa ng Saudi Arabia. Umabot siya ng 17 buwan sa kanyang pagtatrabaho. Subalit, hindi maganda ang kanyang sinapit. Sana po, sa mga nagbabalak pa namang mag-abroad, pag-isipan niyo ng maigi kung ano yung mga desisyon sa iyong mga plano sa buhay. Sana po lahat ay ipaubaya muna sa puong may kapal. Kung ano ang kanyang maging desisyon, yan ang ating sundin upang may iwasang mapahamak kayo pagdating sa labas ng bansa. Katulad na lamang sa naging problema ni Ma'am Jennifer Tablacio ng Davao City. Tawa kayo ay may matutunan, may mapulot na aral sa mga videos o sa kanyang video na aming ipapakita ngayon sa inyo upang kayo ay maging handa at magiging aware kung kayo man ay mag-abroad, magdating sa inyong employer, alam nyo na kung ano inyong dapat gawin. So, panoorin natin ang nakakabagbag damdamin sa kwento ng buhay ni Ma'am Jennifer Tablacio. Okay mga kaibigan, nandiyan na si Ma'am. Tatayo sa ating harapan at magpapatunay sa kanyang naging karanasan sa labas ng bansa. Isang OFW. Ma'am, anong bansa ka noon, Ma'am? Saudi. Sige, Ma'am. Ano ang nangyari? Nakailang taon ka sa labas ng bansa, Ma'am? Ilang taon ka sa labas ng bansa, Ma'am? 17 months po, sir. 17 months lang. Anong nangyari? Bakit ka nakaranas? Yung amo ko sa sobrang suplada para mag-save siya sa akin. Kasi nung time na yun, di ba sir, may pag Ramadan, may magbigay ng mga hadiah. Yung amo ko parang nagalit siya pa kasi yung amo ko lalaki. Pag may siya, mag-order siya para sa mga bata na alaga ko. Samahan ako ng amo ko, ng amo lalaki ko na mag-order. Tapos, yun, parang yun ang dahilan yung among babae ko. Parang galit na palagi sa akin. Halos araw-araw. Tapos, nung time na yun, ilang beses ako sigawan. Hampasin ng bibig ng bata. Murang-murahin. Tapos, may isang beses pumasok sa kwarto ko. Pinuntahan ako doon, tapos pinabintangan ako ng nagnakaw ng mga gamit nila. Tapos, yung kong babae, lahat ng gamit ko ginaluka. Tapos, ang mukha ko dinuraan talaga. Dalawang beses dinuraan. Tapos, yung ginawa sana siya ng amo kong lalaki. Tapos, galit na galit yung amo kong babae. Nung time na yun, kung hindi na siguro ako malakas, dinala ako sa police station. 2 beses gabi yun. Pilipat-lipat ako ng police station kasi pinagbibintangan niya ako. Kasi wala naman siyang sa akin na nagnakaw ako. May CCTV sila. Araw-araw kahit anong ginagawa ko, makita naman. Sinabi niya na nagnakaw ako. Yung mga hadiah na binigay niya mga damit sa mga pangbata. Yun ang naging ebidensya niya. Oo, yun ang dahilan niya. Pero siguro sa awa ng Panginoon, naging na matapang din ako. Hindi ako natapang kasi wala naman talaga ako ginagawang masama. Pag 2 beses kami nagpunta sa police station, dinidina yung amo kong lalaki. Tapos hindi sila tinanggap kasi 10 oras na. At 2 beses sa police station hindi kami tinanggap. So binalik naman nila ako sa bahay, amo kong babae.
Pagbalik doon, hindi na lang ako natulog kasi natakot ako baka ano ang gawin. Baka lagyan ako ng ano, ng gamit na ano, bilang ebidensya na nagnakaw ako. Buti na lang yung pamilya ko sa Pilipinas nag-ano. Ang tatay ko nagpunta talaga sa UWA, sa Davao. So nagreklamo sila, nag-file ng complaint. Sa amo ko, kaya nga na-rescue ako. Okay. Hindi ako nadala sa ano kasi ilagay nila ako sa shelter. At sa ibalik ako sa police station para nga hindi daw ako makauwi. Kaya gusto ng amo ko na ano daw ako makulong kasi nagnakaw daw ako. Hindi basta-basta. Ang trabaho ko doon, 3 bata. Isang buwan, isang taon. Tapos may siyang taon din na bata. Lahat ng gawain, akin lahat. Wala akong time na magkulong. Start ng 6 hanggang alas 3 to alas 4 ng madaling araw matulog. Hindi ka, walang kain. Minsan nga siya natulog ako. Wala akong pagkain. Kumain na lang ako ng candy para makatarin sa gutom. Nung pumunta ako noon, 66 kilos. Pag uwi ko sa Pilipinas, naging 56 kilos na lang ako. Kaya sa trabaho, hindi ka na sa bastay. Mag-abot. Bawal natin pasensya. At saka tatag ng loob. Kasi pag sa tingin nila, nakaya ka lang nilang siguro makulong na ako kung hindi ako naging matapang sa amo ko. So sige, pinakita ko lahat yung ko, wallet ko, o tingnan nyo ma'am, sa harapan ng pulis at saka sa agency, kung may makita ba kayong kung nagnakaw ba ako, kasi yun ang bininta mo sa akin. Yun naman siya, yun. Okay, so anong pangalan niyo pala ma'am? Jennifer po, sir. Jennifer? Ang apelyido? Tablason po, sir. Salvacion? Tablason. Tablason. So, narinig nyo yung sinabi ni ma'am? So, hindi ibig sabihin pinarinig ko sa inyo para ma-discourage kayo. Pinarinig ko para magiging aware kayo. No? So, at least ma'am, nakilang buwan ka lang? 7 months? 17 po, sir. 17 months? Isang employer siya lang? Nung nagsimula, wala namang naipakita na kung ano-ano sa'yo? Mabait naman sila Mabait. sa akin, 1 to 3 months. 1 to 3 months. Tapos pagdating ng 10 months, tinanggalan ako ng internet. Mga 1 linggo din ako hindi nakakontak sa pamilya ko. Kung hindi ako nag-message sa agency na i-rescue niyo ako kasi wala akong pagkain, wala akong internet. Anong agency mo noon, ma'am? Verde International. Nandyan pa rin yan ngayon, wala na yata, no? Nandyan, ay okay man ang Verde, sir. Yung lawyer lang talaga. So, yan. So, yan lang. So, kailangan, anong challenge, yung encouragement para sa mga kapwa OFWs? Pakiulit ka, ma'am. Maging lang, sir, matapang, matatag. At kung ano man ang hamon doon, siyempre kakayanin. Kakayanin. At laging magdasal. O magdasal talaga. Number 1 yan. Yung number 1. So, nakita nyo, no? Mga first timer, ha? Ngunit, pero huwag kayong ma-discourage. Ang purpose lang doon, maihanda yung mga sarili pagdating doon. Walang imposible. Sinasabi. Lagi nang sa Panginoon, walang imposible lahat sa Panginoon. Tama? Okay, yan. So, napakaganda. Wala ba kayong mga kamay, mga kababayan? Ayan. Dapat ganun. Sus, nako. Okay? So, maraming salamat, Ma'am Jennifer. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa kwento ng buhay ni Ma'am Jennifer Tablacion. Nakabagbag damdamin sa lahat ng mga nanonood. Subalit, ito ay nakapagbigay ng aral sa bawat isa sa atin. Papa-abroad ka man, o sa local lamang, lahat ng problema na ating kinakaharap o ating kakaharapin, lahat ay may solusyon. Walang imposible sa lahat ng bagay kung ikaw ay naniniwala sa Poong May Kapal. Nothing shall be impossible with God. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless you all. Bye-bye.